churches na registered churches, pero pa yung mga hindi naka-register. Kaya napakagandang tayo po'y nagkakaisa upang manalangin at maglingkod sa Panginoon. Alam niyo ho ba na ang tema ng Jesus Reign Celebration this year ay Greater Glory. Kaya sabi ni Pastor Romel, kasi nanonood pala siya, Bishop, tamang-tama, natumbok namin ang tema ng Jesus Reign sa buong Pilipinas. The 83 province na ho ngayon, buong Pilipinas ay nagsiselebrate every November 30 ng Jesus Reign Celebration. Ito po yung piyesta para kay Jesus lamang. Amen? At ang ating tema this year ay Greater Glory. Natumbok ninyo. Natumbok ninyo ang laman ng puso ng ating Diyos. God wants His church to experience in the last days greater glory. Amen? Ang ibig sabihin dito, kung ano yung naranasan natin noon, mga kapatid, the best is yet to come. Amen? Okay, let's go to the message, the greater glory. Ang ating scripture ay matatagpuan sa Haggai, chapter 2, verse 9. The glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. Mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. The Bible says He is the God of love. And because He is the God of love, He is the God of relationship. Mahal ng Diyos ang relationship. Ayaw ng Diyos ng mga broken relationship. Within the Godhead, meron tinatawag na relationship, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and they are one. And the very reason bakit tayo nilalang ng Panginoon, gusto niyang magkaroon ng relationship sa atin. At nung makita niyang si Adan ay walang kapartner, pagkatapos ng lalangin ng lahat ng bagay, ang sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Kaya pinatulong niya si Adan at nangyari ang pinakaunang operation. Pinatulong niya si Adan, hinugot yung tadyang, nilagyan niya ng laman, hinipan niya ng espiritu, at ito'y isang naging magandang babae. Ibinigay niya kay Adan. Kaya si Adan at saka si Eva, ang unang mag-asawa dito sa lupa, tinuruan sila ng relationship. Because our God is a relationship-oriented God. Amen? Isa sa katangian na dapat nating makita, ang Diyos ay pag-ibig at gusto niyang makipagrelasyon sa atin. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, ito'y ginawa ng Diablo upang masira ang relasyon ng Diyos doon sa tao. Kaya magmula noon, pinalayas ito sa paraiso ng Eden. Ngunit ang ating Panginoong Jesus ay bumalik, nagpunta dito sa lupa ng katawang tao. Binayaran niya ang ating kasalanan upang ang relasyon natin na naputol sa Diyos ay maibalik sa Panginoon. Kaya dapat dito lahat ko tayo may relasyon sa Diyos. Amen? Hindi relihiyon. Okay lang yung relihiyon, pero kahit na meron kang relihiyon, kung wala kang personal na relasyon, hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Gustong-gusto ng Diyos. Uhaw na uhaw ang Diyos sa relasyon, makipagrelasyon siya sa tao. Kaya ginawa niya ang Garden of Eden. Inilagay niya ang tao doon upang doon makipagrelasyon siya kay Adan. Kaya nga lang dahil sa kasalanan, napalayas ang tao. Ngunit ang Diyos hindi siya susuko. Lagi siyang naghahanap ng paraan upang makipagrelasyon sa atin. Natagpuan niya si Abraham. At si Abraham ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Ang ginagawa ni Abraham, kapag ang Diyos ay nangungusap sa kanya, magtatayo siya ng altar. Magsasacrifice siya ng hayop. At kapag nagsacrifice siya ng hayop, i-offering niya kay Lord yun. Yung usok ay aakyat sa taas. At ang Diyos naman ay blessed na blessed at makikipag-usap kay Abraham. Ganon din ang ginawa ni Isaac. Pag makikipag-usap siya sa Diyos sa pamamagitan ng altar. Ganon din ang ginawa ni Jacob hanggang sa panahon ni Moses. Pero nung panahon ni Moses, hindi kontento ang Diyos na altar lamang. Hindi kontento
ang Diyos na sa isang tao lang siya makikipag-usap. Kaya nung inilabas ni Moses ang Israel, ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, make me a sanctuary that I may dwell with my people. Moses, igawan mo ako ng sanktuaryo upang makahalubilo ko, maka-fellowship ko ang aking bayan. Gumawa ka ng tabernacle. Kaya si Moses ay gumawa ng tabernacle. Doon sa tabernacle na yon ay merong tinatawag na outer court. Doon sinasacrifice ang mga hayop. Pagpasok mo sa kalooban noon, tinawag na holy place, na sa kung saan yung mga priest o mga pari ay nagsasacrifice sa Panginoon sa pamamagitan ng lampstand at pamamagitan ng golden candle, yung tinatawag na incense, pamamagitan ng showbread. Pero yung kaloob-looban noon, merong tinatawag na the Ark of the Covenant o kaya the most holy place. Walang pwedeng pumasok doon kundi yung pinakamataas na priest, tinawag na high priest. At doon makikipag-usap siya. Makikipag-usap ang Diyos doon sa priest. Bakit priest? Sapagkat ang tao ay makasalanan. Wala siyang kakayahang lumapit sa Diyos. God cannot violate Himself. He is a holy God. But God wants to fellowship with man. Kaya ang ginawa ng Diyos, maglagay kayo ng mga pamilya ni Aaron, at italaga niyo ang mga priest, sapagkat ang mga priest, they will come to me. They will represent the people. Ang trabaho ng priest, lalapit sa mga makasalanan tao. Kukunin niya yung mga kasalanan ng tao, at sa pamamagitan ng offering, lalapit siya sa Diyos at sabi niya, Lord, ito ang offering ng mga taong makasalanan. Please, patawarin mo na sila. At ang Diyos naman ay malulugod sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop at tatanggapin niya yun upang lahat ng tao na nagsisi sa kasalanan ay mapatawad, kasi ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad. So meron tinatawag na tabernacle. Alam niyo yung tabernacle na yun, nagpapakita ang Panginoon doon. Ang Diyos ay hindi mo makita sapagkat siya ay Espiritu. But sometimes He reveals His glory sa pamamagitan ng ulap. Kapag araw, siya'y nagiging ulap upang mapayungan ang kanyang mga anak. Pagdating ng gabi, siya'y nagiging apoy. The pillar of cloud and the pillar of fire. Sasamahan niya ang kanyang mga anak para hindi sila malamigan sa gabi. Nagiging apoy siya. Para hindi sila mainitan sa araw. Nagiging ulap siya. And so nagpatuloy ang pakikipag-fellowship ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ng tinatawag na Shekinah glory, sa pamamagitan ng tinatawag na Kabod Adonai, the substance, the essence of His presence, tinawag na glory of the Lord. Dumating ang panahon, tapos na si Moses, nakapasok na sila sa promised land. Nakita niya si David. Si David, ang kanyang puso ay laging nag-worship kay Lord. At ang sabi niya, I have found a man after my own heart who will obey my will. At ang sabi ng Diyos kay David, igawan mo rin ako ng tabernacle. Kaya si David ay gumawa ng tabernacle, kaya lang hindi katulad ng tabernacle ni Moses na masyadong seryoso. Si David naman, iba yung kanyang tabernacle. Ark of the Covenant na lang ho ang nandoon. Pero yun po ay isang extravagant worship, isang masayahing worship. Walang pakialam si David, kahit mahubarang siya sa pagsasayaw sa harapan ng Panginoon, wala siyang pakialam. Hindi niya iniisip kung may masasabi ang tao. Ang iniisip niya, dapat mapaligaya niya ang Panginoon. That's the Davidic worship. Kaya lang ang tabernacle ay isang tulda lamang. Gusto ng Diyos ng mas permanente na tirahan. Kaya sabi niya kay David, I want a temple for myself. Gustong igawan ni David ng templo ang Diyos. Kaya lang sabi ng Diyos, masyadong madugo ang iyong kamay. Because David is a man of war. Marami na siyang napatay. Ayaw ng Diyos na itatatag ang kanyang simbahan sa violence. Kaya sabi niya, hindi ikaw, kundi ang iyong anak na si Solomon.
Si Solomon ay batang-bata pa lang. At sinabi sa kanya ni David, gagawa tayo ng templo para sa Diyos. And so the first temple, tinawag na Temple of Solomon. Ang unang templo, tinawag na Temple of Solomon, yan ho. It was built 958 BC. It was a majestic temple. Ang daming ginto, ang daming pila, ang daming mamahaling bagay na inilagay diyan para kay Solomon. Napaka-extravagant, napakagastos, napakalaking templo. Nasiyahan ang Panginoon. Nakita niya si Solomon na gustong magpuri sa Panginoon. Nasiyahan ang Diyos. During the worship, bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng cloud. At yung mga priest, hindi sila makatayo. Dahil sa sobrang anointing ng presence ni Lord, walang makatayo. And so the temple was filled with the glory of God. Next slide. Nagliliwanag yung templo. The glory of God was there. Mga kapatid, kahit gaano kaganda ang simbahan, pag wala doon ang presence of the Lord, mas gugustuhin ko pa yung maliit na simbahan na nandoon ang presensya ng Panginoon. Amen. Malaki na ang simbahan, wala naman doon ang Diyos. Mas maganda doon sa maliit, at least nandoon ang Diyos. And so God came down and He was so blessed. He filled the glory. He filled the temple with His glory. Walang makatayo ng priest. Tumba sila lahat dahil sa sobrang anointing ni Lord. Punong-puno ng liwanag yung templo. But then one day, si Solomon ho, dahil ang una niyang, nung siya maging hari, he was so young. He was just 18 years old. Lord, paano ko pamumunuan ito? I think this is a very good reminder sa lahat ng mga naglilingkod sa bayan. Si Solomon, humingi ng tulong kay Lord. Anong gusto mo? Sabi ni Lord. Ang sabi ni Solomon, Lord, hindi ko ako humihingi ng kayamanan. Hindi ako humihingi ng karangyaan o katanyagan. Bigyan mo ako ng karunungan para alam ko kung paano pamunuan ng Israel. And so the Lord blessed Solomon. At yumaman si Solomon. At naging tanyag si Solomon. At lumaki ang tinatawag na Israel Empire. Ito ho ang problema. Alam niyo kung paano pumasok ang problema? Dahil matalino si Solomon. Sabi ng mga ilang traditional books, kahit lang kaya niyang kausapin sa sobrang katalinong halik. Dahil matalino siya, walang ahali ang gusto kumaway sa kanya. Lahat nakikipag-ikaibigan at yung mga ibang hari, iniririgalo yung anak na babae para malahian sila. At si Solomon ay nagkaroon ng 700 na asawa. At additional na 300 concubines, all in all, 1,000. Nung itinuro ko ito, may sumigaw sa likod, sana all! Yung isang asawa, magastos na, 1,000 pa. At wala sanang ma-offend, lahat ng babaeng papasok doon sa palasyo, may dalang idol. Solomon, if you love me, worship my God. And so, dahan-dahan, yung puso ni Solomon sa Diyos ay unti-unting nawala at nakalimot. Hindi niya alam kung paano i-sustain yung marami ng asawa. Kaya tinaasan niya ng tinaasan ang buwis. At hindi na kayang bayaran ng mga tao yung buwis. Kaya yung 10 tribo ay nagreklamo at humiwalay. And the kingdom of Israel was divided into the northern kingdom, 10 tribo, at saka southern kingdom. Dahil yun ang mahirap pag yumayaman ng tao nakakalimot sa Diyos. Because of idolatry.
because of immorality, because of stubbornness, because of rebellion. Ito po ang sumunod na nangyari. Next, the Temple of Solomon was destroyed in 586 BC. Pumasok ang isang napakalaking empire, the Babylonian Empire, at sinira niya yung templo, sinira niya ang Jerusalem, at marami siyang pinatay na tao. Pinahintulutan ito ng Diyos sapagkat ang kanyang bayan ay nakalikot sa kanya. At dahil doon, binihag sila at dinala sila sa Babylonia. And for 70 years nandoon sila. Wala silang karapatan, wala silang kalayaan. Hirap na hirap sila. Nandoon sila sa ilog ng Babylon. At umiiyak sila as they remember Zion. After 70 years, ang sumunod na kaharian, Babylonian Empire, and then Medo-Persian Empire, and then sumunod ay yung tinatawag na Persian Empire, Persian Empire. So Babylonian Empire, Medo-Persian Empire. Sa panahon ng Medo-Persian Empire, naging mabait ang hari, nakapag-asawa ng isang Hudyo na ang pangalan ay Hadassah, na naging reyna. Esther ang pangalan. At isa sa mga kapirang doon na mabait sa hari, si Nehemiah, nalaman niya na sira na ang templo, sira pa ang pader. If there is no wall, there is no protection. Kaya umiyak si Nehemiah at nagpaalam at umuwi doon sa Israel at inayo yung tinatawag na pader. Nauna na si Zerubbabel at saka si Ezra, itinayo nila yung templo, sumunod si Nehemiah. Hindi siya kasing ganda ng katulad ng Temple of Solomon. Pero ang sabi ng Diyos ay sa kanila, kahit na mas maganda yung Temple of Solomon, the former temple, this latter temple will receive the greater glory. The second temple, tinawag na Temple of Zerubbabel, nangako si Lord, hindi siya mas maganda kaysa una, pero the glory of the latter temple will be greater than the former. Sabi ng Panginoon, kahit na mas maliit itong templo, mas maganda ito, mas pupunuin ko ng aking glory kaysa doon sa nauna. Punta na tayo sa New Testament. Pagdating sa New Testament, yung templo na ito ay pinaganda ni Herodes. It was remodeled by King Herod. Ito yung panahon na ni Jesus Christ. The Temple of Herod. Hindi ko alam kung bakit niya pinaganda. Siguro meron siyang political plans o kaya he want to fulfill the greater glory. But the reason why tinawag ito na greater glory, sapagkat ang templong ito ay binisita ni Jesus Christ. Jesus Christ sa Solomon's Temple, ang dumating ay cloud of glory, pero itong Zerubbabel's Temple, kahit simple lang ito, pumasok si Jesus Christ. Kinuha niya yung kasulatan at sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me to heal the broken heart, to set the captives free. Binisita ni Jesus yung templo. At bago siya mamatay, binalikan niya yung templo at nagalit siya doon sa mga taong nagninegosyo. The cleansing of the temple, sapagkat yung mga Hudyo na galing sa ibang bansa, kapag uuwi sila, wala silang mai-offering na hayop sapagkat galing sila sa abroad. Kaya ang gagawin nila, bibili na lang sila ng mga hayop, mga animal sacrifice doon sa pinto na ibinibenta ng times 3, times 4. Nakita ni Jesus yun. Huwag niyong gawin. Pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking ama, sapagkat ito'y nakasulat, this is called the house of prayer. Amen. Kaya mga nagninegosyo, ginawang negosyo yung simbahan, ginawang negosyo yung templo na galit si Jesus. This church, this house is called the house of prayer, but you have made it into a den of thieves. Nagalit si Jesus. Nilinisan niya ang templo. Mga kapatid,
Bago dumating ang Panginoon, bibisitahin niya tayong lahat. Lilinisan niya tayo lahat. Pagpapalain niya tayo lahat. Malapit na. Next. Ayan. Sa New Testament, ang templo ay hindi na isang building. Minsan sinabi ni Jesus, destroy this temple. In 3 days, I will raise it up. Kumuha sila ng bato. Babatuhin nila si Jesus. Anong sinasabi mo? 46 years na itinayo yung templo. Sasabihin mo, sisirain 3 days lang. Ang hindi nila naintindihan, ang tinutukoy niyang templo, hindi na yung building, kundi ang kanyang katawan. Dahil siya'y mamamatay, sa loob ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Destroy this temple. In 3 days, I will raise it up. Kaya sa New Testament, ang templo ng Panginoon ay hindi na yung building. Tayo ang templo ng Panginoon. No, you're not. We are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang templo ng Espiritu ng Diyos. Ikaw ang temple of God. Sabi mo sa katabi, you are the temple of God. You are the temple of You are God. the temple of the Holy You are the Spirit. temple of the Amen. Ngayon, ang templong ito, pinuspos niya ng kanyang kaluwalhatian. On the day of Pentecost, bumaba ang Holy Spirit at bumaba ang kapangyarihan ng Panginoon like global tongues of fire, and they began to speak in tongues and they were empowered. Yung mga alagad ni Jesus na natatakot ay biglang tumapang sapagkat nasa kanila na ang Espiritu ng Diyos. That was the glory of God. Hallelujah. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo. Next slide. Kung babasahin po ninyo ang Book of Revelation, may 7 simbahan na nabanggit doon. Because the Book of Revelation is the book of the last days, may 7 simbahan na nabanggit sa Book of Revelation. May tinatawag na Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ano po yung Ephesus? Ang Ephesus po ang pinaka-spiritual na libro sa New Testament. The Ephesus is no other than the Apostolic Church. The Apostolic Church was raised up 33 AD. Nag-umpisa po ang Church ni Jesus Christ 33 AD. Pagkatapos na siya namatay, inilibing, muling nabuhay, at nung siya muling nabuhay, hindi muna siya umakyat sa langit. Nag-stay pa siya ng 40 days, nagbigay siya ng mga instruction bago siya umakyat. After 40 days, umakyat na siya sa langit. Dala niya lahat ng Old Testament saints na kinuha niya mula doon sa tinatawag na Hades. Inakyat niya doon at iniwan niya ang bahal. Sabi niya, maghintay kayo, bababa ang kapangyarihan, itinanako ng aking Ama, ang Espiritu Santo. And ang tawag po diyan from 33 AD up to 100 AD, ang tawag diyan ay Apostolic Church, sapagkat ang mga ginamit ng Diyos diyan ay mga apostol. Bakit 100 AD? Kasi noong 100 AD, namatay yung huling apostol. Ang pangalan ay Juan, yung nagsulat ng Revelation. Mga kasama niyang apostol ay pinatay. Siya rin, sinubukan siyang pinatay. Tinulubog siya sa kumukulong mantika. Buhay na chicharon. Pero dahil hindi pa niya natapos ang Book of Revelation, hindi pa siya namamatay. Kaya kung hindi pa tapos ang pinapagawa ni Lord sa'yo, hindi ka pa mamamatay. Kapag meron kang assignment na pinapagawa ni Lord, gawin mo yon. Pwede ba sabihin mo sa katabi, hindi ka pa mamamatay. Pag may pinapagawa sa'yo si Lord, I believe in mga mayor, may pinapagawa sa inyo si Lord. Mag-input lang kayo sa amin. Hahaba pa po ang buhay niyo. Amen. Amen. Pero kung hindi nyo gagawin yung pinapagawa ni Lord, mabuti pang, hindi, gawin nyo na lang. Mali yung conclusion nyo.
Smyrna. Alam niyo ba ibig sabihin ng Myrna? Myrna, Myra, Maria, Mary, Mara. Isang ibig sabihin niyan, mapait. Sapagkat yan ho yung panahon, pinakamapait na parte ng church history. From 180 to 313 AD, ang tawag niyan ay the age of persecution. Mga martyrs, ang mga mahuling Kristiyano ay pinapatay. Pinupugutan ng ulo, tinutusok ng espada, sinusunog, ipinapako sa cross, ipinapakain sa leon. Bawal ang maging Kristiyano noong unang panahon. Isa lang ang dapat sambahin, yung emperor. Wala nang iba. Kaya kapag meron kang hari, kapag meron kang sariling Panginoon, huhulihin ka nila. And 300, from 180 to 330, a period of more than 200 years, wala nang ginawa ang Roman Empire kundi patayin ang maraming Kristiyano. This was the time of the martyrs. Pwede niyong sabihin, buti na lang di tayo pinanganak sa ganung panahon. Excuse. Alam niyo ho ba, that was the most glorious part of church history. When every Christian is excited and willing to die for Jesus Christ. Anong nangyari sa kapatid natin? Pinugutan siya ng ulo. Ay, ganun. Sana all. Ang mga Kristiyano noon, hindi sila nagsiselebrate ng birthday. Ang siniselebrate nila, death anniversary. Paano siya namatay? Paano siya namatay? Paano nag-glorify si Lord sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Pinapalo na siya. Sinasabi pa rin niya, Jesus loves you. Jesus loves you. Panahon po ng mga martyrs yan. From 180 to 313 AD. Noong 313 AD na, yung isang emperor, Emperor Constantine, nakakita siya ng cross doon sa langit. Nakalagay doon with this sign, conquer. Sabi niya, sandali, simbolo ng mga Kristiyano to ba? Nakita niya, hiniram niya yung simbolo at naging logo ng kanyang Roman army. Nakipaglaban siya sa isang general, pangalan ni General Maximilian. At nagulat siya sapagkat mas marami ang kaaway. Nagtagumpay siya. Sabi niya, maybe because of this cross. Kaya nagkaroon ng tinatawag na the law of tolerance, the Edict of Milan. Lahat ng mga Kristiyano, huwag niyo nang hulihin. Magiging kaibigan natin sila. At ang sabi ni Emperor Constantine, magmula ngayon, ang Roman Empire ay tatawagin Holy Roman Empire. And whether you like it or not, Kristiyano na tayong lahat. Natapos, huminto ang persecution. Hindi nila naubos ang mga Kristiyano. Hindi sila lumalaban. Pinapatay sila, pero nagtagumpay pa rin sila. Pasok tayo sa tinatawag na Pergamos. Ano yung tinatawag na Pergamos? Gamos means marriage. Isang asawa, monogamy. Dalawang asawa, polygamy. Maraming asawa, polygamy. Gamos means marriage. Ang nangyari po ay ganito. Sabi ng emperor, let the Christians join us. Dito nag-asawa ang mundo at ang simbahan. Bagaman ito'y parang tagumpay sapagkat natapos ang persecution, pero ang kabaliktaran, yung church become worldly and the world become churchy. Dito na ho, nirigaluhan ng mga lupa, nirigaluhan ng mga simbahan, nirigaluhan ng mga katedral, yung mga Kristiyano, at dahil wala ng persecution, naging pa-relax na lang sila at nakalimot sila sa kanilang calling at pagkatapos naging tamad na sila, hindi na nagtuturo ng Bible, hindi na itinatas ang pangalan ng Diyos, Panginoon. And so the church become worldly. That is from 313 to 590 BC. By 590 BC, sana po walang ma-offend, please understand me. I'm speaking of history.
by 590 BC, marami na akong ipinasok na hindi biblical na doktrina. Marami nang ipinasok ng mga idols. Ang tawag po dyan ay Dark Age. Ang tawag ng Roman Church ay Golden Age. Ang tawag ng mga Bible Christians ay Dark Age. They forgot the Word of God. Salamat na lang dahil noong 1517, isang pare na ang pangalan niya ay Martin Luther. He was trying to translate the Latin Vulgate into German language para maintindihan ng kanyang mga kababayan na German ang Bible. And then nabasa niya doon, the just shall live by faith. The just are saved by faith. Na-discover niya na maliligtas ka, hindi sa anumang pamisa, hindi anumang pagbabayad, hindi anumang penitensya. Maliligtas ka lang kung sasampalataya ka kay Jesus at wala na iba. Sapagkat si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Walang nakakarating sa langit o sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya siya, kumuha siya ng tinatawag na 95 theses. Ipinago niya doon sa kanyang simbahan. At pinuntahan siya ng mga ibang pari. Pari kontra pari, nagdidibatihan sila. Hindi nila matalo ang isang pari marunong na sa Biblia. Kaya doon, pinahintulutan silang mag-umpisa. Lahat sila na nagprotesta. Yan na po yung Sardis from 1517. That is the age of the Protestant Church. Lumabas ang mga tinatawag ng protestante kasi nagprotesta sila. And so, itong mga Protestant Church, for the first time, nabalik yung gospel. At nagkaroon ng tinatawag na holiness movement. Total, alam na natin ang salita ng Diyos. Dapat ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kasi kung active ka sa simbahan, hindi naman makita sa buhay mo, masama pa rin ang ugali mo, masama pa rin ang pananalita mo, hindi consistent yung buhay mo sa itinuturo mo, nagkaroon ng tinatawag na holiness movement. Hanggang na-transfer ito from Rome, from Italy, to Spain, hanggang yung mga Protestant from Germany, napunta sila ng England. At mayroon doong grupo na tinatawag na Puritan. They want to purify the church. Pero pati ang church doon ay naging worldly din. They were persecuted. Itong mga Puritans, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Tumakas sila sa pamamagitan ng dalawang barato. Hindi nila alam kung saan sila darating. Nakarating sila sa isang isla. Tinawag na Newfoundland. At yun ngayon yung tinatawag na United States of America. The first founders of America are mga Christians. Dumating sila George Whitefield, dumating sila John Wesley, at pagkatapos yung mga local na Americans, sila Jonathan Edwards, ipinagpatuloy nila yung salita ng Diyos. Nagkaroon ng First Great Awakening, Second Great Awakening, Third Great Awakening at the end of 18th century. Nagkaroon ng tinatawag na Great Awakening. Ngayon, dahil sa Great Awakening ngayon, ang Amerika ang nag-lead ng tinatawag na mission, Christian mission. Ang mga Amerikano nagpunta sa iba't ibang bansa upang magturo ng salita ng Diyos. Ang tawag ko dito ay Philadelphia Church. This is the missionary church from 18th century up to 19th century. Pagkatapos nandyan yung First Great Awakening, ginamit ho ang mga lingkod ng Panginoon dyan. Nandyan sila Billy Sunday, nandyan sila si Charles Finney. Grabe si Charles Finney. Within 25 miles radius, nararamdaman ng mga tao yung presence of God. Ngayon, eto na, malapit na tayo. By 1906, 1906 na, malapit na. By 1906, nagulat sila sa isang lugar sa Amerika. For the first time, bumalik yung Holy Ghost baptism at saka speaking in tongues. Totoo pala yung Holy Spirit. Totoo
pala yung nangyari sa Book of Acts. Totoo pala na God is the God of miracles, na pwede siyang gumawa ng himala sa pamamagitan ng mga tao, musmos ng Holy Spirit. Ang tawag ko doon, head of isang Bible school student, ang pangalan niya Agnes Osman. She began to speak in tongues, at sa pamamagitan ng mga ilang ginamit ng Panginoon doon, ang isa doon, isang itim, na ang pangalan niya ay William Seymour. Dinala niya yun doon sa Azusa Street at pumutok yung tinatawag na Pentecostal movement. Ipinanganak ang Assemblies of God, ipinanganak ang Foursquare Church, ipinanganak ang Church of God, ipinanganak yung mga evangelical na mas mabibilis at mas matatapang kasi dala nila yung power ng Holy Spirit. Malapit na. 1960. 1960 na tayo, ha? Pumutok yung pangalawang revival. Pentecostal revival. Pangalawa, charismatic revival. Ito na. Sino na dito ng 1960, 1970? Alive, alive, alive forevermore. No, God's not dead. Dumating po yan sa Pilipinas. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang maganda dito, yung Protestant at mga Catholics, nagsama sila sa charismatic movement. Wala nang masyadong doctrinal war. They understand each other. Nag-uunawaan sila. Kahit mga Catholics, meron na rin silang charismatic Catholic Church. Pati sila nakatikim din ng kapangyarihan ng banal na Spirito. 1970 yun. Palapit tayo. 1980, pumutok yung tinatawag na Signs and Wonders movement. I want you to see the glory of God, patindi ng patindi in the last days. Ang mga apostol, kung bakit punong-puno sila ng glory, kasi sila ang nag-usher ng unang pagdating ng Panginoon. Tayo po, we are the end-time church. Pupunuin tayo ng glory. Tayo ang mag-usher ng second coming of Jesus Christ. So, Signs and Wonders movement. Marami ng Kristiyano, ipinag-pray nila yung mga may sakit at sila'y gumagaling. Yung mga Christian sa Africa, at ipatay, binubuhay. Gumagawa sila ng himala sa kapangyarihan ng Panginoon. Walang imposible. Kasi yung mga tao ayaw maniwala kung hindi makakita ng himala. Mga Ilocano, kita, pate. Kaya ang gagawin ni Lord, magpapakita siya ng himala para maniwala sila na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Last na, Pastor Ronel. Bago dumating si Lord, meron tayong hinihintay na last movement, last revival. Pag pumutok yan, sana andito pa tayo. Aaminin natin, walang perfect na church, walang perfect na pastor, walang perfect na bishop. I hope you will understand, may mga ginagamit ng Diyos. Sa bandang huli, ginagamit lang nila ang Diyos. Dati-rati inuuna nila ang Diyos, ngayon inuunahan na ang Diyos. At marami sa atin ang na-discourage kasi yung iba sa kanila kasama natin may nahulog. Yung iba nahulog sa kwarta. Yung iba nahulog sa kwarto. Yung iba nahulog sa kulto. Kaya in the last days, ang gagamitin ng Panginoon ay hindi lang mga pastor. In the last days, ang gagamitin niya, basahin niyo ang Daniel chapter 7. 5 beses doon nabanggit na ang gagamitin ni Lord in the last days, ordinary saints to do extraordinary work. Kahit hindi ka pastor, kung magpapagamit ka, gagamitin ka ng Panginoon. Amen.
na natin kailangan pare-parehas na tayo. Wala nang magmamalaki dito. Ano ho? Hindi na importante kung bishop ka, hindi na importante kung pastor ka, kung missionary ka, kahit baguhan ka, kahit backslider ka na bago ka palang bumalik kay Lord, gagamitin ka na niya. Time is short. Ang sabi ng Bible, pasama ng pasama ang panahon. Basahin niyo Revelation 22 verse 11. In the last days, alam niyo yung tinatawag na last church, Laodicea. Ang ibig sabihin ng Laodicea, lukewarm church. At sa lukewarm church, darating po dyan yung tinatawag na pagkahati ng church. Mahahati ang church sa dalawa. Hot or cold. Saan ka doon? Hot or cold. In the last days, wala nang 50-50 Christian. Malalaman kung kakampi ka talaga o hindi. Kasama ka talaga o hindi. Eh kung nagkukunwari ka pa lang, bahala ka, mai-expose ka din. Lalabas kung sino ang tunay. At saka 295 lang talaga. Dalawa lang yan. In the last days, either you are on fire or you are fired. Either you are inspired or you are expired. Either you are absolute or you are obsolete. Dalawa lang yan. Pumili ka, kakampi ka ba talaga? Sabi mo sa inatali, I'm on fire for Jesus. Amen. Bago siya darating, dibisitahin niya ang church. Pupunuin niya ng glory. Kaya maghanda-handa kayo. Pupunuin ng church. Pupunuin ng Panginoon ang inyong mga churches. Because the promise, yung former temple, yan po yung apostolic church. Tayo ang latter temple, the end time church. Ang glory ni Lord, mas matindi ngayon kaysa nangyari sa dati. Amen? Anong kinakailangan natin? Romans 8:23. That He might make known the riches of His glory. Gusto niyang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga taong magpapagapit sa Kanya. Hallelujah! Next, sa pag-slide. Kunti na lang ang oras ko. Romans 8:21, because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Maraming mga tao, they need the Lord. At sinong gagamitin ni Lord? Tayong mga anak niya, napupuruin niya ng kaluwalhatian in the last days. Next, last na. Last na. At na. Okay. Isa lang ang, dito na lang ako magtatapos. Isa lang ang requirement na hinaharap niyo. Isa lang po ang requirement na hinaharap niyo. Hunger for God. Are you hungry for the Lord? Sabi ni Moses, Lord, please show me your glory. Sabi ni Lord Moses, hindi pwede. Walang pwedeng tumingin sa akin ng face-to-face at mabubuhay. Moses, kapag ipinilit mo na titingin ka sa akin ng face-to-face, mamamatay ka. Ano sabi ni Moses? Di ba rin ang mamatay, Lord? Makita lang kita. Alam niyo sabi ni Lord, pagbibigyan kita, Moses. Umakyat ka doon sa bundok, doon sa may on the cliff of the rock. Hintayin mo ako doon. Matanda na si Moses, 120 years old na. Inakyat niya yun because he wants to see the glory of God. At bumaba si Lord. Nung magkita sila face to face, tinakpan ni Lord ang mata ni Moses para hindi siya mamatay. Pagkalampas sa tagiliran, inalis niya ang kanyang kamay. Nakita ni Lord, nakita ni Moses si Lord, hindi sa harap-harapan, sa tagiliran at saka sa likod. Ang liwanag. At habang dumadaan si Lord sa harapan ni Moses, nagpapakilala si Lord, I am the Lord, I am gracious, I am merciful. The glory of the Lord has something to do with His character. Bumaba si Moses, dala-dala niya yung glory ni Lord. Moses, ano yan? Hindi ka namin punong-puno, hindi ka namin makilala punong-puno ng liwanag
tinakpan nila ang ulo ni Moses because Moses was filled with the glory of God. Mga kapatid, yung mentor ko, naninong ko, ang sabi niya sa akin, anak, huwag mong hanapin yung mga